Yan mga kabiwan moto, iti-testing natin sa night shot ang ating GoPro Hero 11. Yes, naka Hero 11 na tayo mga kabiwan moto. Nag-upgrade tayo dahil yung ating ginagamit na Hero 5 is bumigay na. Ay nabasa siya nung nag-swimming kami. Kailangan kong bumili ng GoPro. Actually GoPro lang na Hero 7 or Hero 8. And kaso meron ako nakadeal dito sa may Salitran na Hero 11, maganda yung deal niya sa akin. Kinuha ko na. Super bait nung seller. So actually galing ako sa kanila, papauwi na ako ngayon. Titignan ko lang tong video na to. Siguro may mga ayusin pa ako sa video na to. Hindi ko pa alam kung ano magiging output ng video na to, pero kung sakaling i-upload ko to, paki-comment naman ako kung okay lang yung kuha natin sa ganitong settings. Naka 4K 60 ako, super view, and then ISO ko is 100 minimum, 1.6 ang ating maximum, and then 4K. Nag-try muna ako ng 4K and then 30 FPS for night mode lang. Ito specific na settings ko sa night mode, pero once na nakuha na natin yung settings, ang plano ko lang talaga na settings dito is 2.7 lang. Hindi tayo magpo 4K and masyadong mabigat sa editing yon, and hindi ko kailangan ng 4K. So shoutout nga pala kay Onin. Lalagay ko yung page niya o yung Facebook niya. Napakabait niya and good deal talaga. Marami siyang binigay na freebie sa akin, and maraming salamat. Talagang una Hero 7 lang talaga ang kukunin ko sa kanya, pero nung in-offer niya sa akin yung Hero 10 niya, napaisip ako kasi wala talaga akong plano mag-upgrade ng mas mataas pa sa Hero 8. Kung hindi lang talaga may paggagamitan ako ng Hero o ng GoPro, kasi aalis kami sa susunod na mga araw, kailangan ko ng GoPro dahil wala na tayong ginagamit na GoPro. Naghanap ako dito lang malapit sa Dasma lang. May order na sana ako, kaso ang problema 8 days pa, hindi aabot, hindi talaga aabot. So hindi aabot dun sa aming event o dun sa aming pupuntahan, kaya naghanap ako ng mas malapit. Buti goods yung items, goods yung ka-trans ako. So maraming salamat talaga. Bali napakakinis pa talaga nung nakuha kong unit. Nalinis. Napansin ko lang na medyo mabigat siya kaysa doon sa Hero 5. Obviously talagang mas mabigat siya ng konti. Medyo naramdaman ko naman, pero siguro masasanay din yung leg ko rito. Pero hindi ko expected na talaga makakapag-upgrade tayo mga kabiwan mo to. Wala talaga sa plano, kasi yung Hero 5 na yun sobrang solid talaga nun. Nasira lang yun dahil kapabayaan ko rin na nag-swimming kami, nilublob ko siya sa tubig, hindi ko alam na hindi pa pala fully sealed, may pumasok, and then yun nasira na siya, nag widescreen na siya. Yun ang naging problema, pero solid yun. Lahat ng video ko yun ang gamit ko, maliban dito sa video na to. Talagang alam ko sobrang upgrade to, and sobrang napakaganda ng video na ito, dahil yung sa Hero 5 lang, sa tamang settings lang, solid na yun. Grabe talaga yun. And ito may stabilization pa. Yung Hero 5 ko walang stabilization yun. Tsaka halos lahat ng content ko dun ko ginawa, lahat talaga ng content ko Hero 5. Kaya nakakamiss din yung Hero 5 ko, pero hindi naman siya nawala. Hindi ko naman siya i-dispose, hindi ko naman siya ibebenta kahit na ganon. Ikikip ko na lang siya. Alam ko may mga adjustment pa akong gagawin dito, pero ang ginawa ko kasing almost na adjustment dito, parehas lang din sa Hero 5 ko. Ang pagkakaiba lang night ngayon, so gabi, so madilim, pero sana kahit pa paano usable tong i-upload itong Hero 11 natin. Pero gagawa tayo ng separate video nito para dun sa ating pang-umagang video. Yung kumbaga yung pag-umaga magbi-video rin tayo, gagawa tayo ng separate video noon. And papakita ko sa inyo kung ano yung deal na nakuha ko. Ayan, siguro sa ganitong view ng GoPro, maganda pa kuha natin dito. Pero pag sa mga sobrang didilim na, siguro tingnan natin. And siguro sa deal na to, sobrang sulit talaga tong nabili ko. And hindi talaga ako makapaniwalang nag-upgrade ako ng Hero 11 dahil wala talaga sa plano yan mga kabiwan mo to. Yun, sana siguro dahil dito lalo nating gagandahan pa yung mga video natin, mga vlog natin sa abot ng aking makakaya. Sana mapaganda natin. And
natin ng problema paano tayo makakapag-content dahil tayo nagtatrabaho tayo, may full-time job tayo. Sinisingit lang na natin yung pagko-content creator, yung pagmo-motovlog. Pero siguro it's time na maging active na ulit tayo sa pagmo-motovlog. Kailangan natin ayusin ang ating schedule para kahit nagtatrabaho tayo, makagawa tayo ng mga video at least once a week. Kasi sayang naman tong GoPro natin kung hindi tayo magko-content, di ba? So siguro dito na lang mga kabiwan moto. And paki-comment na lang kung anong masasabi nyo sa video natin, sa audio natin, at sa bago nating camera. And always remember mga kabiwan moto, pray before you ride safe, God bless. B1 Moto out. Bye bye.